Welcome back po sa Panahon TV. Dito sa Panahon TV, mahalaga rin na maihatid namin sa inyo ang ilang importanteng anunsyo mula sa iba't ibang ahensya ng bansa. Una na dyan ang mula sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA. In partnership with Kuwait Filipino Mothers Organization ay mamamahagi sila ng certificates of scholarships sa mga indigent o maralitang beneficiaries ng mga former OFW. Sa mga nagbabalak mag-avail ng program, kinakailangan na enroll kayo sa Datamex Institute of Computer Technology sa Tacloban with 2-year course and allied courses para sa taong 2014 to 2015. Narito po ang listahan ng mga qualified beneficiaries. Kasama rito ang kapatid ng hindi kasal o kaya naman ang anak ng kasal na OFW. Ganon din ang former OFW member na nakapagtapos ng high school. Kinakailangan lamang na kompletuhin ang mga requirements gaya ng accomplished form, 2 2x2 identical photos at ang katibayan ng OWA membership. Siguraduhin rin na meron kayong proof of relationship sa OWA gaya ng OFW gaya ng birth certificates. Kasama rin po sa requirements ang Form 137. Samantala, isang announcement naman po mula sa Civil Service Commission o CSC. Narito po ang listahan ng mga semi-finalists sa ginanap na 2014 Government Choral Competition. Kabilang dito ang Dasmariñas City Teachers Choral, kasama rin po ang Ilocos Norte High School Chamber Singers, Pangasinan Provincial Choral for Luzon, Calbayog City Choral for Visayas, Bayugan, City Division Choir of Mindanao, ganun din po ang City Government of Makati Employees Choral, kasama rin po ang PAGCOR, Voice Symphony, ganun din po ang Pag-ibig Fund Choral for Metro Manila. Lahat ng semi-finalists ay kasama sa Grand Finals na gaganapin sa Cultural Center of the Philippines, Tanghalang Nicanor Abelardo on September 30. Makakakuha ang grand prize winner ng 150,000 pesos, kaya naman good luck po sa lahat ng lalaban sa naturang kompetisyon. Mga kababayan ng Pilipinas po ay kabilang sa mga bansa sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN, kaya naman alamin din po natin ang pagtaya ng temperatura sa mga ASEAN countries. Sa Thailand, meron po kayong 25 to 33 degrees Celsius, habang sa Singapore, asahan naman natin dyan ng 25 to 32 degrees Celsius. Sa mga kababayan po natin sa Malaysia, meron kayong 24 to 33 degrees Celsius, at sa Indonesia, nasa pagitan po yan ng 24 to 32 degrees Celsius. Sa Vietnam, meron kayong 26 to 34 degrees Celsius, at sa Cambodia, asahan naman dyan ng 25 to 34 degrees Celsius. Sa Brunei Darussalam, meron kayong 25 to 31 degrees Celsius, at sa Lao People's Democratic Republic, meron po kayong 24 to 32 degrees Celsius. Sa Myanmar, meron po kayong 21 to 30 degrees Celsius. Magbabalik pa po ang Panahon TV Weekend Edition.